Oh, sa Tacloban. Tacloban Leyte, Grabe, ang iba't ibang distrito bahagi po ng ni Pilipinas, Kong no? Martin. Jen, kami man dito ay naghahanda na rin sa malaking gawain at tuloy-tuloy ang aming panata. Ang balita natin yun Galing, naghahanda na po siya. Sabi dyan, dito sa lugar namin, naghahanda na kami para sa isang malaking pagtitipon. Yes po, we already have audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay. So, syempre, hindi pwedeng sabihin dito, no? Yung kung ano man yung audit. Naku, kaya nga yung mga panahon na to, talagang hindi ho natin mahagilap sa social media tong mga congressman na to. Few months ago, ito ho yung mga maaangas eh. Ito ho yung talaga kung makabira dito kay VP Sara, akala mo kung sino silang mga banal. Ginitna pa ho nila ang kanilang news na saksakan ng pangit. Hindi naman ho natin sinasabing pogi tayo. Pero kayo na ho bahala magdesisyon kung ano yung pagmumukha na yan ni Luistro. Ayun na nga mga kababayan, nag-react na ho itong ating napakagandang Vice President Sara Duterte sa pagsang-ayon ng INC o ng Iglesia ni Cristo doon sa payag nitong si President Bongbong Marcos na tigilan na muna natin yung mga kabalbalan na yan. Maraming problema ang ating bansa. Tingnan nyo mga kababayan, ha? Karamihan o di naman ho kaya lahat ng taga-suporta ni Tatay Digong na vlogger, sang-ayon dyan sa sinasabi na yan nitong si President Marcos. Kahit na, lagi ho natin siyang binabanatan. Sang-ayon ho tayo. Totoo naman, yun ho ang realidad. Hindi ho tayo wag ho tayong maglokohan dito. Okay? Na napakaraming problema ng ating bansa. At kung sakaling ihahin man yung impeachment na yan kay Marcos Jr. at nakikita natin na mapaparalyze ang gobyerno dahil diyan sa dahil diyan sa impeachment na yan, kung merong panawagan yung iba't ibang mga grupo, sasang-ayunan din ho naman natin yan. Ganon ho tayo sa PH update. Hindi ho natin inuuna yung pamumulitika. Di ba nga, ang gusto lang naman natin, makita magtrabaho yan si VP. Wala naman hong problema. Basta sa 2028, sa ayaw sa gusto nitong si Bangag, bumaba siya. Ano ho bang sabi nitong ating napakaganda at napakahusay na Vice President? Pero bago ho pala yan mga kababayan, bago ho tayo magkalimutan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Napapaano tayo napapasubo ho kaagad tayo sa sa ating talakayan nakakalimutan ho nating imbitahan yung ating mga kababayan na mag-like, subscribe at i-share yung ating video na to. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan na ho natin tong ating talakayan. Ito ho ang sabi ng ating napakagandang Vice President Sara Duterte. Ito ho, gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Tama naman ho yun mga kababayan. Baka itong mga individual na nagsusulong dyan sa impeachment, ito nga si Luistro, ang kaso na nga ni BP, graft and corruption, betrayal of public trust. Kung tatanungin ho natin kahit sino sa mga larawan na nakikita nyo na congressman na yan, dapat matanggal si BP. Diba? Ibig sabihin, kapag sinusulong mo yung impeachment na yan, ayaw mo ng kapayapaan. At ayaw mo rin ng kaunlaran. Diba? Kasi inuunan yung pamumulitika Hindi ho natin maitatago ang katotohanan. Yun ho talaga ang katotohanan. Pagka, mantakin nyo, sasang-ayunan natin itong si Bangag. Dahil nasa tama naman sinasabi niya, sumasang-ayon tayo. Marami ho talagang problema. Imbis na kung ano-ano iuna nyo muna yung problema ng mga kababayan natin ngayon. Magpapasko pa naman. Diba? Kasi palibhasa kayo, yung mga handa nyo ngayong Pasko, maglilitsyon kayo. Yung hamon nyo, malalaking hamon. Marami kayong handaan, di ba? Yung mga kababayan natin, pagka merong pansit, merong ganito, ganyan, okay na sila kaya hindi nyo ramdam Kaya ang inaatupag nyo, puro pamumulitika na lang. Di ba? Ganun ho yung mga walang yung politiko na yan. Ito pa
Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo. Mantakin nyo si BP. Ha? Naiintindihan niya yung INC, yung mga kababayan nating Iglesia ni Cristo, doon sa pagsuporta nila dito kay President Marcos Jr. dahil nakikita rin ng pamunuan ng INC, na napakatindi o napakahirap o yung kalagayan ng ating mga kababayan ngayon talaga hong napakatindi ka nga. Pero itong mga mga congressman na to, hindi ho nila nakikita 'yon. Nakikita nila yung kung ano ang magiging pwesto sa pamahalaan ng kanilang mga pamilya, yung anak, asawa sa 2025. Yun. Pero ang hirap po mga kababayan, nag-backfire ho sa kanilang lahat. Mula dyan kay Barbers, pababa dyan sa mga congressman na nakikita nyo na yan, yung kanilang survey sa kanilang mga distrito, lumagapak. Kaya ngayon nananahimik sila. Akala mo, talaga Nobel cause talaga yung tipong napakasagrado yung talagang yung krusada nila dyan sa TUADCO, dyan sa good government, talagang para sa taong bayan O ngayong, nakita nila yung kanilang mga survey, tikom ho yung mga bibig nila Ngayon, exit strategy, banatan ang mga vloggers. Palakpakan ho natin ang mga walang yan. Anak ng tokwa, Meron ho silang exit strategy Exit strategy ho nila, kagaya doon sa KOJC. Yung babanatan ho nila dahil hindi na ho nila mahabol tong si BP. Hindi ho nila hindi ho nagre-reflect sa mga survey yung pambabarag nila dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya para kahit papano maging makabuluhan naman yung kanilang mga kabalintunaan, ngayon ho hinahabol nila yung mga vlogger. Akala ko bang mas galingan namin? Para dito kay Robert A. Kwentong Barbero o dito kay Dan Fernandez, mas galingan pa, di ba? Naku, eto na nga, may pa-zoom-zoom pa para mag-subscribe yung mga kasama natin. Mas ginalingan namin, ano kayo ngayon? Tahimik kayo. Pero dito sa mga sinasabi natin dito, wala hong wala hong fake news dito. Yung rating nitong si Dan Fernandez, lagapak. Kaya anong nangyayari ngayon sa kanya? Tahimik siya. Dahil nagsasuffer yung kanilang mga kandidatura sa 2025 pagka pinagpatuloy pa nila yung kabalbalan nila na yan. Yung si Ace Barbers, anong nangyari? Lagapak survey. Anong nang ginagawa niya ngayon? Nananahimik na siya. Tuloy nyo lang yan. Walang problema. Banatan nyo lang yung mga Duterte. Tingnan natin kung saan hahantong yung inyong mga survey na yan, yung inyong mga kandidatura sa 2025. Sa Office of the Vice President kasi, yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Palakpakan natin si Pipi! Anak ng tokwa, oo. Sabi ko naman sa inyo, yung post nitong si Senator Robin Padilla, matalinhaga yun. Yung sinasabi niya na yung reenact nila yung kay Tatay Digong, yung eto na ang huli yung Merry Christmas. No. Para doon sa mga walang yang congressman, baka eto na ho ang inyong huling Merry Christmas. Ibig sabihin, mawawala na sila sa politika. Kayo naman, huwag masyadong Eto ho, mga kababayan, tingnan nyo naman ho yan, di ba? Bakulaw na bakulaw ang datingan. Hindi na naman sinasabing pogi tayo o kung ano pa man. Pero yung mukha na yan ni Luis Tro, anak na to kwa. Huwag naman, Eto, pakinggan natin. Ano ba to, Showbiz Fanatics? Matapos akusahan ni si BP, Kowan, nagsalita na. Ginagaya ko siya, hirap gayahin. DepEd, nakakuha ng highest rating. Castro, Luis Tro, nanlumo about captioning, editing, pronunciation. Showbiz Fanatics, siyempre. Galing okay? Sana natin to. Pakinggan natin to kay Showbiz Fanatics. Pa kayo sa mga nag-iimbestiga, wala naman kayong ibang alam kundi mag-akusa.
Mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa naging pahayag ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamaliel Cordoba matapos patunayan na unqualified report o malinis ang track record ng opisina ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Malinis? Paano ba yan, mga sir? Para dito kay Luistro, malinis pala eh. Tiyak rin daw na kahihiyan ang aabutin ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na maging ang controversial congresswoman na si Geraldine Luistro na hanggang ngayon ay tila naniniwala pa rin sila na mali ang pamamahala ni Vice President Sara Duterte noong ito pa ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dahil dito, mismong ang Commission on Audit na ang kumumpirma na walang naging maling paggastos ang Vice-Presidente noong ito pa ang DepEd Secretary at sa katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon noong 2022, nakuha ng Department of Education ang unqualified opinion o ang highest audit rating mula mismo sa COA dahil nakita nilang maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan sa pamamalakad mismo ni Vice President Sara Duterte during her time as DepEd Secretary. Kaya tila mali raw ang ilang mga pinupunto ng mga mambabatas na marahil mali daw di umano ang naging paggastos ng Vice-Presidente sa DepEd, lalo't may mga tila lumulutang raw na unused laptops at ilang pang mga hindi raw nagastos sa ahensya nung ito pa ang kalihim ng Department of Education. Sa katunayan, sinagot mismo ng COA chairman na si Gamaliel Cordoba ang ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na tila pilit na pinalulutang na noong kalihim pa ng Department of Education si VP Sara, tila hindi raw tama ang 150 million confidential fund ng kanyang ahensya. Ngunit mismo si Gamaliel Cordoba na ang nagsalita at sinabing lahat raw ito ay mababasa ni Castro sa 2023 annual report na maisa sa publiko sa December 1, 2024. Dito raw niya sabihin kung talagang tama ang kanyang akusasyon o imbento lamang ang tila mga pinagsasabi ng kasalukuyang administrasyon. Narito panoorin ang full video. Yan, ito. Panoorin ho natin yung full video. So yan guys, the COA issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statements are free from material misstatements. In short, walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ni VP Sara. So, ano na naman, fake news na naman kayo, 'di ba? Hindi na naman kayo nagtagumpay. Malinis ang VP Sara. Kaya kung ako sa inyo, hintayin nyo na lang ang 2025 at 2028. Tiyak! Kung ako sa inyo, hintayin nyo na lang yung 2028. Huwag na kayong mag-EPS ngayon. Higa nga. Ngao na isang malaking sampal ang inabot ng kongresistang si Castro, Luistro at ilang pang mangbabatas na pilit ginigisa at pinipiga ang Commission on Audit patungkol sa report ng paggastos ni VP Sara noong ito pa ang kalihim ng Department of Education. Sa nasabing official statement ng Commission on Audit, pinatunayan nila na hindi naging mali ang paggastos ni VP Sara at ito'y naaayon sa framework ng kanyang ahensya kaya binigyan nila ito ng unqualified report. Ano ho yan COA commissioner yan matindi ho talaga, di ba? O paano ba yan? Naglabas ho ng ganyang dokumento. So, yan ho ba ang dahilan kung bakit itong si Joel Chua tinapos na niya yung usapin sa confidential fund? Dahil kung sa, di ba, isa pa ho yan sa mga katanungan natin na hindi pa rin nabigyan ng kasagutan. Kaya kung tayo ho tatanungin dito, sang-ayon tayo kay Sir Ted Pailon, na ituloy lang yung hearing na yan. Tingnan natin kung saan kayo pupulan. Good observation and recommendation o ang marka na highest audit rating mula mismo sa Commission on Audit patungkol sa annual report ng ahensya noong pinamumunuan pa ito ng Vice-Presidente. Sa katunayan,
First time in history raw ito na nakuha ng Department of Education simula 2012 hanggang 2021 ang nasabing highest qualified report rating mula mismo sa Commission on Audit dahil sa tamang paggastos ng budget ng opisina nung ito pa ang nanunungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Inatunayan rin ito ng kasalukuyang DepEd Secretary na si Sani Angara kung saan pinagtibay na bago niya makuha ang nasabing transparency report mula mismo sa Vice Presidente, marami na siyang naririnig na maayos ang naging pamamahala nito. Teka lang ha, tinitignan ko yung mga nagko-comment doon sa picture namin ni Atty. Vic. Huwag niyo naman sabihin na pagka lumalapit ako kay Atty. doon ako pumupogi. Baka pumupogi siya dahil lumalapit siya sa akin. Kalinawan tayo ha. Hindi, joke lang. Palakpakan natin ni si Atty. Vic. Naimbitahan lang ho tayo dyan sa isang sakto nandun din pala tong si Atty. Vic. Ayun, na picture. Maging ang pagbabudget ng ahensya patungkol sa mga gastusin ng iba't ibang departamento ng kagawaran ng edukasyon. Narito pa isa sa mga ebidensyang magpapatunay na mali ang demonyo akusasyon ng ilang mga mambabatas kay VP Sara. At sa katunayan, binigyan ito ng COA ng highest audit rating patungkol sa tamang paggastos ng budget ng ahensya ng DepEd nung ito pa ang kalihim ng nasabing ahensya. Ayon mismo sa full post ng Dare to Ask. The Department of Education or DepEd under VP Inday Sara Duterte received an unqualified or referred as unmodified clean opinion in 2022 and Yan ho yung mga litanya na ayaw marinig ng mga congressman dyan sa bad government, no? Kaya nagkaroon na sila ng partial committee report. Ngayon naman ho daw, sa susunod na taon, tatalakayin naman ho nila yung mga computer na hindi na-deliver. Di ba ang tatanga nila, imbis na hanapin nila yung flood control na hindi na-deliver, hinahanap po nila yung computer na hindi na-deliver. Ibang class talaga tong si Joel Chua. Sa bagay, no? Matatalo naman yan eh. So pagka natalo na siya, di babay na lahat ng... matatalo ho si Joel Chua. For sure. 2023. For the very first time in 2022. Yes, first time. The Department of Education was issued an unqualified opinion by Commission on Audit on its financial statements under the leadership of VP Inday Sara Duterte. I believe this is one of the major accomplishments of VP Inday. Yes, she took over towards the last half of 2022, but the responsibility of financial reports preparation for the whole year is under her leadership. She mentioned this accomplishment during her turnover to Sani Angara. Hindi ito naibalita sa mainstream media noon, inignored o hindi pinansin. So I dig and check the previous annual audit reports of DepEd from 2012 to 2021. The only available Iyon hong gusto nating matutunan. 2012 from 2021. Yung mga ganong pronunciation. Yung talagang pinag-aaralan natin kasi sobrang tigas ng dila ho. Ang hirap! Reports, and in those years, DepEd was issued a qualified opinion not very positive. Finally, in 2022, unqualified opinion na COA's highest audit rating, and as just reported in 2023 also. Ano nga ba ang ibig sabihin ng opinion na ito? An unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. Meanwhile, a modified opinion includes qualified, adverse, and disclaimer of opinion is issued when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statements as a whole are not free from material misstatement or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statements as a whole are free from material misstatement. Ang mga COA audit issues po ay normal ito sa bawat ahensya. These are action items nila. Kung Ang problema ho kasi sa mga congressman na to, ginagawa ho nilang big deal yung notice of disallowance.
parang yung ano lang ho parang yung ang Office of the Vice President lang, yung Department of Education lang hong nagkaroon ng ganon sa kasaysayan ng Pilipinas. Normal lang hong magkaganon. Normal, wala problema. Pero sa kanila, binigdil nila para bumenta sa sambayan ng Pilipino yung hearing. Tingnan mo ang report na ito, nakalagay ang observation and recommendations, and this is also being monitored by COA every year kung naaaksyonan na ba ng agency. Ang problema kasi ng mga mambabatas at biased mainstream media, ginawa nila itong pang-atake kay VP Inday in a malicious way. Una, malicious at may slantang anggulo ang pagbabalita nila. Dapat tayo'y huwag agad maniwala. We should check ourselves mismo. Sila sa Congress, marami rin silang audit issues. May millions and billions in amount din. May balita at pagbubusisi ba sa kanila? Wala. Tayo lang as posted already in this page. Sabi ng COA na sa December 1, 2024 pa nila maa-upload sa website nila ang Fiscal Year 2023 Annual Audit Reports ng lahat ng agencies. Kaya for now, wala tayong access. Pero sila sa Congress, meron kasi pinapatawag nila mismo ang COA sa mga hearings. Unquote. Narito pa ang exclusive video kung saan tila mukhang napahiyang araw ang representative ng ACT Teachers na si Franz Castro matapos sabihin mismo ng Commission on Audit Chairman na si Gabriel Cordoba na kahit ipilit ng ilang mga mambabatas na humingi ng nasabing COA finding reports, tila hindi raw ito ibibigay ng ahensya dahil dapat raw alam ng mga kongresista na mayroong limitasyon ng lahat at hindi dapat ilabas sa publiko lalo't confidential ang nasabing pagre-report ng Commission on Audit. Narito't panoorin ang full video. And meron na po kaming audit actions on the liquidation report that were submitted by the Office of the Vice President for the CF for calendar year 2022 po. So, meron na po kayong findings on the report? Yes po, we already have audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay. So, syempre, hindi pwedeng sabihin dito, no? Yung kung ano man yung audit findings, no? Yes. Hindi, natural, hindi pwede. Ito talagang ito talagang si Franz Castro. Pwede ba sabihin? Because of the nature po of the Okay. funds which is confidential, so ano po yun, hindi po namin madidisclose. Okay, later na lang. So, moving on to another confidential funds. Noong 2023 po, merong confidential funds din yung DepEd, which is 150 million. So, meron na rin po bang report ito? O na-liquidate na ba itong pondo na to? The DepEd po has already submitted the liquidation report and meron na rin pong audit action ang aming office on this Okay. matter po. So, of course, pag sinabing audit action, it could be, syempre, from the audit observation, it could be disallowance, suspension, or whatever. So, dahil ulit sa ito ay confidential fund, hindi pwedeng sabihin ngayon. Yes. Okay. So, another one, Madam Chair, ito, no, 2023, meron din yung OVP na 500 million confidential funds. So again, it has na-liquidate na ba ito at may findings na rin ang COA? Madam Chair, the Office of the Vice President have already submitted their liquidation reports, liquidation documents, and meron na rin po kaming audit actions on this. Together with the report, meron na yung mga performance, yung kanilang accomplishment report. Together with that po. Yung pong accomplishment report, submitted po yun. Copies of that is also submitted to the Office of the Speaker, to the Office of the Senate President, and also to the Office of the Senate President po. Eto mga kababayan, punta naman ho tayo sa ating mga iniidolo dito sa Saganang Mamamayan, no? Dito kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson. Subukan ho natin kilalanin kung sino-sino kaya itong mga individual na ayaw ng kapayapaan at ayaw ng pag-asenso sa ating bansa. Heto, pakinggan ho natin ang kanilang napaka-informative na talakayan. Heto ho mga kababayan. O kaya naman dun sa kaso ng impeachment, pinagbantaan na kayo mag-asawa tapos ayaw mo pang ituloy yung impeachment. Anuhin na natin yan. Eh kung laging gano'n ang posisyon ng Pangulo, anong sitwasyon natin ngayon dyan? Lagi tayo napapaaway. Pero maganda yung yung statement
nitong si President Marcos. Kumbaga, inaayon niya yung kanyang mga decision dyan sa West Philippine Sea kung ano yung mga nangyayari sa Estados Unidos. Palakpakan ho natin siya. Dapat ganoon. Dapat, wag puro pangsariling interes. Dapat, alamin mo, basahin mo kung ano yung posibleng mangyari sa hinaharap. Paglagi yan. Ngayon, medyo diplomasya na tayo ng konti. Hindi kami magpapadala ng warship. Mason. Una, kaway mo China. Oh. Dahil di ba? Mas siguro titindihan tension dyan. Pangalawa, kaaway mo pa yung Vice President. Di ba? Ang dami mo na, padami ng kaaway mo. May local enemy ka, meron ka pang international, talagang hindi makakaya yan. Hindi ibig sabihin, hindi makakaya ng gobyerno. Hindi makakaya ang epekto niya ng mga maliliit nating mga mamamayan, mga mahihirap. Totoo. Kaya Yan, naintindihan totoo yan. natin kung bakit ganito ang posisyon dahil nauna na niyang sinabi, kahit nga impeachment ang gusto ko dun sa mapayapa dahil sayang yung oras lang, hindi ba? Totoo. Correct. Totoo yan. Kung sa iba-iba yan, Nason. Sige, yung impeachment, wag na yan. Yung tayo, makipaggera tayo dyan, makipagbakbakan. Nako, Mahirap yun. disgrasya. At alam mo dyan, naintindihan ito ng House leadership. Kasi malamang ang House, si Speaker Martin nasa likod. Oo, nung binabanggit ito ng Pangulo, yung tungkol sa hindi tayo nagpapataas ng tensyon. Yes. At hindi tayo part ng escalation ng tensyon ng Pilipinas. Ayun, andun ang sa likod niya si House Speaker Martin Romualdez. Tapos ito, sa kabila, si Congdong Gonzales, Senior Deputy Speaker. Senior Deputy Speaker. So, sa lahat ng pagkakataon, alam nila na ang presidente ng bansa ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, Ayun, tatango-tango ang Speaker Martin. Tama po kayo. sumasangayon siya. Tama po yun, mahal na Pangulo. Ang Pangulo ay Alam nga naman, di ba? Pagkaya ang mga pronouncement ng mga aso ni Tambaluslos, pag nag-press con sila, wara-wara sila dyan sa issue ng West Philippine Sea. Naku, talaga hong patango-tango yan. Puro ka-plastikan naman ho pala, di ba? para sa kapayapaan at para sa kapakanan ng bayan. Yun. At yun ang aming sabay pa kami ni Sir pinapaboran. Jen. Yan ang sinasang-ayunan namin. Yes. Di ba? Yes, tama yun. Sino ang tutol doon? No? Na sinabi ang unahin natin ang kapayapaan ng bansa at ang kapakanan ng ating mamamayan. Pagka tinutulan mo yan, Jen, parang sinabi mo, ayaw ko. Ayaw ko na kapayapaan, ayaw ko rin na yung kababayan natin, unahin natin. Ha? Parang sinabi mo, unahin natin yung sarili naming interes. Hindi pagkagayon ng buhay mo. Hindi, pag-aralan mo na kumain ng papel. Bakit? Kasi darating yung pagkakataon, wala ka na makakain, papel na kakainin mo. Sa bagay. Di ba? Oo. Practice na kumain. Pero bagamat... Yan na ang ako ang slogan ko sa buhay ngayon, yan na. Alin? Yung sinabi ng Pangulong Bongbong na yan. Ano yan? Yung unahin ng kapayapaan at ang kapakanan ng mamamayan. Yan ang slogan ko ngayon. Alam mo ba, Jen? Pinost ko sa sa wall ko sa Facebook. Oo, nabasa ko nga At hindi lang ikaw. Pero ang problema, may mga hindi makaintindi. Sabi nung isang nung nag-comment, sawatayin niyo yung broadcaster na ganyan. Sabing gano'n. Ibig sabihin, ayaw nila ng kapayapaan. Ayaw ko. Anong gusto ng mga yan? Gusto niyo, babag na lang. Wag. Ayaw din naman namin ng babag. Cool ka lang. Kasi yung Kasi nakita naman nila yung kutis ko, mamula-mula. Kung bababagin niyo ito, pupula pa yan. Kasi dyan, kaya ako naman nabanggit. Bakit? Ganyan din ang sentimiento ng marami nating mga viewers sa programang ito. Oo naman. Correct. Na sila noon pa. Totoo ho yan, ha? Hindi naman ho sa totoo ho yan ang sinasabi na yan itong si Sir Jen, itong si Sir Nelson, na yung mga nakikinig, nanunood dyan sa saganang mamamayan, talaga naman hong sang-ayon sila dyan sa sinasabi ng mga iniidolo natin. Mula nang sinabi mo na maghahanda po tayo para isulong natin ang kapayapaan at mauna natin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Alam mo, Nelson, ako may mga personal message ay humanga, hindi sa ating dalawa Hindi sa atin, sabi tama po. Nga sa atin. Di ba? Hindi Una, humanga po sa Iglesia ni Cristo. Correct, yun. Bakit po niya? Sapagkat ngayon lang kami nakakita ng isang pangkating pangrelihiyon na tumindig. Tumindig para papagkasunduin
ang mga leader ng bansa na nag-aaway-away. Yun nga. Yo. Di ba yun po ang panawagan ng marami? Noon pa lang hong ilinabas nila yung statement na yun, talagang bumilib ho tayo eh. Ibang klase, sabi ko, talagang ang husay ho ng naging posisyon ng iglesia doon. Dito sa bangayan na to sa politika, napakahusay ho mga kababayan. At bakit nung tumindig naman kami, Oo. parang ay pinagdamdam pa sa amin. Dalawang bagay yan, Jen. Oo. Una, ayaw nila ng kapayapaan, ayaw Yun na. nila magkasundo-sundo. Oo. Yung pangalawa, ang mas matindi. Ano yung pangalawa? Naiinggit. Kasi hindi silang nakaisip ng paraan. Hindi, naisip nila Yo. hindi nila kayang gawin. Yun pa, isa. Oo. Hindi ba? Baka sabihin nila, Oo. pagka sila kasi Hindi kaya, nagbagat hindi ng kaya. gano'n, ay, so, layo nga kayo dyan. Baka gano'n, di ba? Oh, hindi, pero tayo, hindi tayo talaga naghahanap ng away. Opo, seryoso po kami sa bagay na Kaya yan. nga, sinang-ayunan natin ng presidente, di ba? Ibig sabihin, we support the president dun sa kanyang panawagan na maging payapa tayo sa lahat ng bagay na pwede natin naman pag-usapan. Hindi Tama, ba? oo. At hindi lang yun, Jen. Ito yung sinasabi ko sa iyo na hindi lang naman ikaw ang nagpapahayag niyan. Oo. May mga nagpadala na sa akin ng mga larawan dyan ha? Mula na sinabi mo na maghahanda na tayo, ang balita ko, Jen, nitong Sabado pa lang, Ay, oo, tama. sa iba't ibang mga bayan, mga syudad, Oo. maliliit at malalaki, ay nagsimula na po ang paghahanda. Ha? Yes. At meron pang ginagawang mga pagpapanalangin para sa kapayapaan nating bansa. Ang balita natin yun Galing, naghahanda na po siya. Sabi dyan, dito sa lugar namin, naghahanda na kami para sa isang malaking pagtitipon. Oo. Ano Ang ba? meron yan, Jen. Ito, Oo. ipapakita ko sa iyo, ha? Ito galing Maynila. Maynila yan. Oo. Tinan mo. Ay. Ang dami, yung mga kababayan natin, papalabas sila dito sabi niya, Nelson, tinan mo, ang dami. Oo nga, no? Ano lang kami dito, naghahanda at naghihintay. Nako. Pero nagsisimula na kami ng tungkol sa pagsusulong ng kapayapaan. Dito naman sa akin, ito Oo. pinadala sa akin dito, Oo. galing po sa Tacloban, Leyte. Sa Tacloban. Tacloban, Leyte, Grabe, ang iba't ibang distrito bahagi po ng ni Pilipinas, Kong no? Martin. Jen, kami man dito ay naghahanda na rin sa malaking gawain at tuloy-tuloy ang aming panata para po sa kapayapaan ng ating bansa. Yun yung panata, baka hindi nila naintindihan ng ating mga kabayan na hindi naman po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa Ingles, ang tawag po niya devotional prayer. Devotional prayer. Kasi sa Katoliko, iba yung panata, no? Parang, ay, ano ginagawa? Namamanata po kasi kami, di ba? Yung lalo kung pagka January 9, no? Iba po yung panata na gano'n. Itong panata sa Iglesia ni Cristo ay isa po itong sama-samang panalangin, no? Na may isang layunin. Na may isa pong layunin. Devotional prayer na ipapanalangin po yung kapayapaan ng ating bansa. Yun po. Pwede ba, Nelson, may papakita ba natin sa telebisyon yan? May papakita natin, kaya lang gusto kong masigurado dyan. Kasi baka naman hindi... Meron pa ako dito, Kandon ni Locosur eh. Eto dyan, Pasay. Ayan, Pasay opo. City. Baclaran area, no? Oo. Bukas, Nelson. Hanggang Sambuanga, Ipaayos natin ito sa ating direktor at doon sa ating mga kababayan. Ano ha? Baka meron din po kayo na mga ganyan. Padala niyo po yung picture do sa ating saganang mamamayan at Nako. i-check. I-share nyo ho itong mga larawan itong mga yung mga rally paraphernalias natin yung mga gagamitin, yung mga placards, ready na ho at i-send natin dito kay Sir Jeff. Check lang po ng aming mga At Sir staff. Nelson. Iligay niyo po yung lugar. Tsaka petsa Oo. siguro. Yan, so anong araw. Pero ang nakarating nga sa atin, Sabado pa lang ng gabi, Nelson, ha? Meron na. Meron na po. Dumadagsa na po yung mga tao sa mga kapilya, sentro ng gawain po ng Iglesia ni Cristo. Para doon nga po ay ihanda ang kanilang sarili sa malaki pong gawain at tuloy-tuloy na pagpapanata. Yung devotional prayers na ang amin pong kasama po kami ni Nelson, ha, na ang amin pong ipinapanalangin ay ang kapayapaan ng ating bansa. At Balita ko din, may mga Galing. sumasama pang hindi Yan pa, hindi Nelson, kaalib, Yes. Kasi nakikiisa sila doon sa panawagan na maging mapayapa ang ating bansa. Totoo. At Isa layunin eh. unahin natin yung kapakanan ng ating mga kababayan. Ayan. Ngayon, sabi nila,
Huwag doon ano kakaunti lang naman yung mga yan Sabi nga doon, Nason, huwag nyo nang pansinan niya yan, yung mga Iglesia ni Cristo, kakaunti lang naman anya yung mga yan Di ba? Oh, teka! Parang maliho ka tayo. Baka hindi marunong sa math yung nagsabi. Pumunta ho kayo ng lugar na walang simbahan yung Iglesia ni Cristo. Pumunta ho kayo sa kasulok-sulukan ng Pilipinas at makakakita ho kayo ng simbahan o kapilya ng Iglesia ni Cristo. Parang siguro hindi magaling sa math yun. Marami hong membro yung INC. Ito, naniniwala ho tayo dyan. Kasi marami ho talaga sila. Marami ho talaga sila. Magpalipas ka lang ho ng isang barangay o isang bayan o isang barangay nga lang makakakita ka na naman ng simbahan ng iglesia. Napakarami ho nila. Alangan namang walang nagsisimba sa mga yon. Doon pa lang ho sa mga simbahan pa lang makikita na ho natin. Saka kumbaga napaka-uniform nila, di ba? Magkakapare-parehas pati simbahan ho. Kaya doon pa lang sa disenyo ng kanilang mga kapilya o kung ano man ang tawag nila diyan, yung pagkakaisa nandun ho talaga. Kaya kung manawagan man ho sila ng pagkakaisa at kaayusan, kapayapaan, naniniwala ho tayo doon kasi mga disiplinado. Yung totoo naman ho talaga. Marami ho tayong kaibigan na iglesia kahit nung nag-aaral tayo. Mababait ho. Tapos mga merong makukulit pero mababait ho. Siyempre, bata pa ho kami nung kaya makukulit sila. Pero mababait. Yung marespeto, ganun ho sila. Kumusta na kaya yung mga kaibigan mong ngayon siya? So always mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Sa mga susunod na video ho natin, iahanda na ho natin yung mga larawan ng ating mga kandidato dyan sa gilid. Na kung saan nag-i-scroll ho sila ng paulit-ulit para ma-remind yung mga kababayan natin sa mga numero ng mga kandidatong sinusuportahan natin. Okay? Yung mga numero ho nila, yung mga pangalan, numero, yung larawan, ilalagay na ho natin dyan sa mga susunod na araw. Para ngayon pa lang, nakaratsada na tayo, ika nga. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.